Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, unemployment rate sa bansa tumaas ayon sa DOLE. RH Bill isasalang sa bicameral mamaya, impluensya na ilang foreign groups isinuwalat ni Senador Tito Soto. Itong mga foreign groups na ito, na international groups na nagtutulak nito, parang pinipilit ang Malacanang at pinipilit itong mga kasama namin sa Kongreso na kailangan bago magpasko tapasado na ito. Divorce Bill, posibleng isunod sa RH Bill. 2013 National Budget, pipirmahan na ni Pinoy ngayong araw. Sa negosyo ang Pilipinas, umaasang kikita ng $60 million sa pagluluwas ho ng alimango. Balita sa Bayong Dagat, publiko kinalma ng NASA sa pinangambahang Doomsday sa December 21. RMN News Nationwide. Haba naman ng pilang to. Kuya, ito ba yung pila para sa birth certificate? Dun sa Cubao! May NSO na ba sa Cubao? Sa Cubao na yung dulo ng pila! Nay! Dahil may e-commerce law, hindi na OA ang pagkuha ng birth certificate. One click na lang sa computer. Sen! Ang dali! Dapat ang mas madaling proseso ay para sa lahat. Dapat pantay-pantay. Ang inyong lingkod, Ramon June Magsaysay. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules ngayon, December 19, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo ay live sa DYHB 747 RMN Bacolod, DXDR 981 RMN Dipolog, DCWD 540 RMN Baguio, DXPR 603 RMN Pagadian. RMN News Nationwide. Mga kasama, patuloy ang pagtaas ng unemployment rate o walang trabaho sa ating bansa. Batay ho sa report na inilabas ng Department of Labor and Employment, mula noong Oktubre umabot na sa 2.76 na milyon o katumbas yan ng 6.8% ang bilang ho ng walang trabaho sa bansa mula sa 2.64 million o 6.4% noong 2011. Ang pagtaas ng unemployment rate ay sa kabila ng pagangat sa 7.1% yung gross domestic product ng bansa. Nasa 37.7 million naman ang bilang ng mga may trabaho mula sa 38.6 million. Naitala ang pinakamataas na unemployment rate sa Metro Manila na umabot sa 11%, habang sa Cagayan Valley ay may pinakamababa na antas na 2.4% lamang. Nakatakdang isa lang mamaya alas 9 na umaga sa Bicameral Conference Committee ang kontrobersyal na Reproductive Health Bill. Maalala na una itinakda sana kahapon ng hapon ng BICAM, subalit naudlot yan matapos questionin ni Senate Majority Leader Vicente Soto III ang anay
pagmamadali ni Senadora Pia Cayetano, ang principal sponsor ng panukala, na maghalal na magiging miyembro ng Senate contingent. Maging si Senate President Juan Ponce Enrile ay sinuportahan din ang posisyon ni Soto sa pagsasabing dapat umanong sundin ng mga senador ang kanilang rules. Sa interview ng RMN kay Senador Tito Soto, isa sa napiling miyembro ng panel ng Senado, malaki po hinala niya na tatapusin ngayong umaga ang BICAM report upang maratipikahan ni Paulong Noynoy Aquino mamayang hapon. Ayon pa kay Soto, ang kanyang hinala ay kasunod na rin ng pagkakadiskubre na ilang foreign groups ang ipipilit sa Malacanang na maisabatas ang RH bill bago magpasko. Yung issue kasi dito na nakahihirap ng damdamin ko, may nakapagsabi sa akin, hindi ko pa naman na-verify kung totoo ito, na itong mga foreign groups na ito, na international groups na nagtutulak nito, parang pinipilit ang Malacanang at pinipilit itong mga kasama namin sa Kongreso na kailangan bago magpasko, tapasado na ito. Meron silang kung anong commitment, inaalam ko pa kung ano yung commitment na yun. Maliwanag po yan. Noon pa lang, last year pa, sinasabi ko na yan. Sinisinta ko yung mga ebidensya at dokumento na sinagsasabing ito itinutulak nitong mga organisasyon na ito. At kahit kailan, hindi nila na-i-deny. Kaya naman haharangin ni Soto ito, lalo na't hindi pa malinis ang Senate version ng RH bill. Oo, ano pag-uusapan namin? Wala ho kaming clean copy, nahuhula sila. Ang gagamitin nila, kopya namin ng kung ano. Hindi po pwede yun. Talagang hindi po ako papayag. Hanggang kaya ko po, hindi ko po papayagan yun. Lalo na kung aalisin nila yung mga protection na nilagay ko ron against abortion. Pero kung pagdating ko ron, wala pang clean copy, ano pag-uusapan namin? Sasabihin ko sa kanila, huminto mo ko na kami at maghintay muna kami ng official communication ng Senado. Si Senador Tito Soto sa interview ng RMN. Laban ng RH bill hindi pa tapos. Kasama natin sa Balita con Debata. RMN Report! Hindi pa umano panahon para magdiwang ang Liberal Party bunsod ng tuloy-tuloy na paglatsyaga ng Reproductive Health Bill. Ayon kay House Speaker Sonny Belmonte, nagsisimula pa lamang at hindi pa tapos ang laban ng RH Bill. Dahil dito ay walang plano ang Kongreso na magdiwang o mag-party dahil sa tagumpay nilang maisulong ang nasabing panukala. Mayorya sa 72 LP congressmen ay bumoto ng yes noong second at third and final reading ng RH Bill. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Condebata, Tatak RMN. Magkakapasa sa RH Bill, blessing in disguise sa ilang obispo. Kasama natin sa Balita Live, Angel Ronquillo. RMN Report! God will finish the war for us. Ito ang tiniyak ni Batanes Bishop Camilo Gregorio matapos maipasa sa ikatlot huling pagbasa sa Senado at mababang kupulungan ng Kongreso ang RH Bill na mahigpit na tinututulan ng Simbahang Katolika. Ayon kay Bishop Gregorio, hinayaan ng Panginoon na matalo ang mga anti-RH Bill congressman para linisin ang kalooban ng mga Filipino. Natitiyak na obispo na mayroong planong maganda ang Panginoon. Positibo naman si CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Caloocan Bishop Teograstis Eniguez sa pagkakapasa sa RH Bill sa ikatlot huling pagpasa sa Senado at Kamara. Ipaliwanag ni Bishop Eniguez na nagising at naunawaan na maraming Pilipino na ang RH Bill ay immoral, banta sa kasagraduhan ng buhay at pamilya. Tiniyak pa ni Bishop Eniguez na patuloy pa rin maninindigan ang Simbahang Katolika para sa buhay at paigtingin pa ng CBCP ang pagtuturo ng Catholic teaching sa mamamayang Pilipino. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Hindi malayong isunod na rin ang pagsasabatas ng divorce bill kapag natapos na ang usapin naman ng reproductive health bill. Ayon kay House Speaker Feliciano Belmonte, susuportahan niya ang panukalang diborsyo kung katanggap-tanggap ang magiging probisyon nito. Nabatid na kabilang ho sa ikokonsidera ay ang kapakanan ng pamilyang Pilipino at ang magiging epekto nito sa lipunan. Sinabi ni Belmonte na marami ang interesado sa divorce bill, ngunit tsak marami rin itong kritiko. Takdang pirmahan ngayong araw mga kasama ni Paulong Noynoy Aquino mahigit sa 2 trilyong pisong national budget para sa 2013. Kabilang sa sasaksi sa paglagda ng Pangulo, si House Speaker Feliciano Belmonte, ilang kongresista at mga senador. Ang pagpapalabas na nasabing pondo ay isang hakbang para mapanatili ang economic growth ng bansa. Matatandang umangat sa 7.1% ang gross domestic product ng Pilipinas sa third quarter ng taon na nagbigay po ng magandang growth forecast sa financial investment institution sa bansa. Bukod sa national budget, posibleng aprobahan na rin ni Pinoy ang kontrobersyal na sin tax bill bago matapos ang 2012. RMN.
international community nagsama-sama para ho sa mga biktima ng bagyong Pablo. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Tulong-tulong nangangalap ng donasyon ng international community para sa mga sinalanta ng bagyong Pablo. Kabilang dito ang Australia, ASEAN, Canada, China, European Union, UNICEF, UK, US at iba pang mga bansa sa Asia at Europa. Ang naturang mga donasyon ay dumadagsa ngayon sa Philippine Diplomatic at Consular Mission sa abroad. Agad naman na ito turnover ang mga ito sa DSWD, Philippine National Red Cross at NDRRMC. Kasama mo sa DFA, Joy Sadra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DSWD patuloy sa pagtanggap ng donasyon sa mga biktima po ng bagyong Pablo. Kasama natin sa Balita Live, Silvestre Labay. RMN Report. Patuloy pang tatanggap ng donasyon at tulong ang Department of Social Welfare and Development mula sa mga nagnanais pang magbigay para sa mga nasalanta ng bagyong Pablo. Ayon kay DSWD Secretary Dinky Suleiman, ito'y dahil posibleng abutin pa ng hanggang sa buwan ng Marso ng bagong taong tumagal ang pagbibigay ayuda ng pamahalaan sa mga pamilya at individual na naapektuhan ng bagyong Pablo. Bagamat mayroon pa namang anyang hawak na pondo ang DSWD, malaking tulong kung makakatanggap pa sila ng mga karagdagang maaaring ipabot sa mahigit 700,000 pamilya o mahigit 6 na milyong individual na binayo ng sama ng panahon. As of December 18 kahapon ay nasa 6,608 families pa o 25,953 person ang natili pa sa loob ng 63 evacuation center sa iba't ibang lugar sa bahagi ng Mindanao. Kasama mo sa Quezon City, Silvestre Labay, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Dalawang pangalan ho sa Cagayan de Oro maghaharap sa pagkakongresista. Kasama natin sa balita, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Dalawang pangalan ngayon ang magkatunggali para sa pagkakongresista sa ikalawang distrito ng Cagayan de Oro City. Ito ay sina incumbent Congressman Rufus Rodriguez at incumbent Councilor Ian Mark Nakaya. Si Congressman Rufus Rodriguez ay naging kilala bilang dating abogado ni dating Presidente Joseph Ejercito Estrada sa kasagsagan ng impeachment trial nito. Naging advocate din ito ngayon sa paglaban sa Reproductive Health Bill. Samantala si Councilor Ian Mark Nakaya naman ay incumbent councilor ng Cagayan de Oro City at tatakbong kongresista ng lungsod. Chairman din ito ng Committee on Police, Fire and Public Safety ng Sangguniang Panglungsod at sa 2 taong nitong panunungkulan sa nasabing komite ay wala naman ito naging malaking kinakaharap na issue. Sa ngayon ay wala pa naman diskarte ang dalawang kandidato na kapwa nakatira sa parehong barangay. Ngayon pa wala naman personal na alitan ang dalawa. Ipinaubay na lamang nila ang desisyon sa taong bayan. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Negosyo. Inaasang kikita po na hanggang $60 million ang Pilipinas sa pag-export ng mga alimango. Ayon kay Roberto Abrera, Manager ng Regional Fisheries Research and Development Center, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR, naging matagumpay po ang kanilang pagpaparami sa giant mud crab sa Oriental Mindoro na galing pa sa Zamboanga. Naging maganda at mas malaki pa rin ang mga pinalaki nilang alimango sa Mindoro na tsak na papatok sa export market. Ang nasabing pagpaparami ng mud crab ay isinagawa sa ilalim ng programa ng Community-Based Participatory Action Research or CPAR ng BIFAR. RMN News Abroad. O ito'y pinawi ho ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Amerika ang publiko kaunay ho sa sinasabing Doomsday o yung nalalapit na December 21, 2012, yan po'y Biyernes, kaunay ho sa prediksyon ng Mayan na magugunaw na ang mundo, end of the world, dahil sa pagtatapos ho ng cycle ng kalendaryo dahil sa epekto ng solar storm. Sa eksplanasyon ng NASA, hindi ito totoo. Bagamat nakapeak ng 11-year cycle ang araw at napapadalas ang solar storm, hindi naman ito malakas at nakakapinsala sa mundo. Matatandang sinabi rin ng simbahang Katoliko na walang nakakaalam kung kailan talaga magugunaw ang mundo dahil ang Diyos lang ang nakakaalam nito.
Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig, RMN News Nationwide ngayon pong Miyerkules, December 19, 2012. Sa mga taga Zamboanga, susunod na ho diyan si nakasamang Joel Sanson at si Hermie Ventura. RMN News Diretso Balitang Zamboanga sa DXRC 900 at yung DWSR Power Radio sa Daet Camarines Norte. Nakahook up rin sa atin, nakikinig yung mga taga Daet Camarines Norte. Yan. Pwede nyo ho maparoon ang aming pagbabalita ngayong umaga, ngayong alas 7 ng umaga. Punta lamang po kayo sa YouTube, i-type ang RMN News Nationwide. Ang hiling ng RMN, Pasko na iba. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Obera. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ng RMN Radio mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa. Isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin, tatak alas 7:16 ng umaga. Tatak RMN. Maginaw ba mga barkaduters?